8 ng Pebrero taong 2011, ilang minuto matapos niyang bisitahin kasama ang kanyang mga anak ang puntod ng kanyang ina na nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa Marikina City, ni Angelo Reyes ang sariling buhay sa pamamagitan ng pagbaril sa dibdib. Siya ay 65 taong gulang noon. Ang kamatayan ni Reyes ang nagwakas sa ilang dekada niyang karera sa politika, maging sa mga alegasyon ng korupsyon na kanyang kinasasangkutan. Nagpatay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sarili sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, si dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes sa Marikina City. Ayon kay Senior Superintendent Romeo Magsalos, hepe ng Marikina Police, naganap ang ni Reyes matapos magdasal at lumuhod sa puntod ng kanyang inang si Purifikasyon na nakalibing sa Loyola Memorial Park ganap na alas 7:15 ng umaga. May hawak pang libro si Reyes na may titulong The Trump nang sa kanyang dibdib na naglago sa kanyang puso at likod. Sinabi ni Colonel Magsalos, 2 anak na lalaki, isang driver at isang bodyguard ang kasama ni Reyes na pumunta sa sementeryo bago pa magliwanag noong araw na iyon. Nakiusap umano ang dating kalihim sa kanyang mga anak at bodyguard na iwan muna siya at magdarasal lamang. Subalit pagkalipas ng ilang minuto ay biglang umalingaw ang isang malakas na at unti-unti na itong bumagsak sa damuhan. Nang balikan ito ng mga anak ay nakahandusay na at may tama ng bala ng kalibre 45 sa dibdib. Mabilis na isinugod ng General sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City, subalit ayon sa mga doktor ay level na ito dahil wala ng blood pressure, wala ng vital signs, malamig na at hindi na humihinga. Sa kabila naman ito, sinabi ni Health Secretary Enrique Ona noon na ginawan pa rin ang paraan ng mga doktor sa pamamagitan ng pag-revive, resuscitation, nilagyan ng swero, ngunit hindi na rin naisalba ang kanyang buhay at ganap na alas 8:32 ng umaga ay idineklara na itong inulila ni Reyes ang kanyang asawang si Teresita at 5 anak na lalaki na sina Pablo, Angelito, Mark, Carlo at Jude. Isa sa top student ng Philippine Military Academy Class 1966 si Reyes. Nag-aral at graduate din siya sa Harvard University at valedictorian sa kanyang klase sa high school. Si Reyes, 65 taong gulang, ay isa sa dahilan ng pagbagsak ng administrasyon ng dating Pangulong Joseph Estrada makaraang bumaliktad at pumunta sa kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong siya pa ang Chief of Staff ng AFP. Naging kalihim rin siya ng National Defense, Interior and Local Government, Transportation and Communications at ang pinakahuling posisyon na hinawakan sa gobyerno ay ang Energy Department. Naging kontrobersyal lalo si Reyes matapos na isangkot ng kanyang kumparing si dating AFP Budget Officer, Lieutenant Colonel George Rabusa sa AFP Fund Mess. Nabatid na bago ang investigasyon ng 2 kapulungan ng Kongreso sa AFP Fund scandal ay dumanas ng mild stroke si Reyes na umaming hindi niya na makakaya ang smear campaign laban sa kanyang pangalan kung saan apektado na ang kanyang pamilya. Isinilang noong March 17, 1945, nagtapos si Reyes sa Philippine Military Academy o PMA Class of 1966 bilang isa sa mga top 10 graduates. Nakamit din niya ang kanyang Masters in Public Administration mula sa Kennedy School of Government at Harvard University at MBA mula sa Asian Institute of Management. Unang nakilala si Reyes nang siya ay kumalas sa panig ni dating Pangulong Joseph Estrada bilang hepe ng Armed Forces. Sumama siya sa EDSA 2 na nagpabagsak sa dating Pangulo noong January 2001. Ang kanyang naging papel sa EDSA 2 ang nagbigay ng ilang katungkulan kay Reyes sa ilalim ng bagong administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nariyang nagsilbi siya bilang Secretary of Department of National Defense mula 2001 hanggang 2003, Department of Interior and Local Government mula 2004 hanggang 2006, Department of Environment and Natural Resources mula 2006 hanggang 2007, at Department of Energy mula 2007 hanggang 2010. Sa kabila ng Hello Garcia scandal na kinasangkutan ni Pangulong Arroyo, nanatiling tapat sa poder ng Pangulo si Reyes. Tumakbo pa si Reyes bilang kinatawan ng Utak Party List Group ngunit siya'y dinaskwalipika ng Commission on Elections. January 2011, nang siya'y paratangan ng dati niyang military budget officer na si George Rabusa na pambubulsa ng 50 milyong pisong halaga ng military funds sa kanyang pagre-retiro bilang AFP chief noong 2001. Inakusahan din siya ng pagpoprotekta sa dati niyang military comptroller na si Carlos Garcia na nahaharap naman sa kasong pandarambong dahil sa aligasyong pagnanakaw ng 303 million pesos military funds.
Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga paratang laban sa kanya, itinanggi niya ang mga aligasyon at tinanong si Rabusa, ako ba'y naging swapang o ganid? Kalaunay sinampahan niya ng kasong libelo si Rabusa. Sinasabing may maling paggamit ng 46 na milyong pisong pondo para sa 2007 Joint US-RP Balikatan Military Exercises noon. Inangkin ng officer ng Navy na si Mary Nancy Gadian na ang bahagi ng 46 million pesos ng 2007 budget ng balikatan ay napunta sa mga bulsa ng ilang mga officer ng militar. Ayon kay Gadian, sa 46 na milyong pisong pondo para sa balikatan, 2.3 million pesos lamang napunta sa mga sundalong Pilipino. Ibinunyag ng mga taga-Commission on Audit na ang taunang ulat na audit na ginawa ng ahensya para sa 2001, 2002 at 2003 ay hindi sumalamin sa AFP Modernization Funds na nasa ilalim ng termino ni AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Ang isang opisyal ay nagsabing walang ulat na ginawa tungkol sa disbursement ng AFP Modernization Program funds na nagkakahalaga ng higit sa 11 billion pesos. Ang taunang mga ulat na audit ng AFP Logistics Center na itinakda para sa pagkakamit ng mga kagamitan at material ay hindi rin nagpapakita ng mga disbursement na ginawa para sa mga sinabing taon. Ayon kina Rabusa at Mendoza, ang militar ay naglihis ng mga milyong dolyar na bahagi ng grant ng United Nations bilang pabaon na hindi bababa sa 50 million pesos para sa mga nagre-retirong opisyal. Sinabi ni Rabusa na ang lahat ng mga AFP Chief of Staff ay tumanggap ng pabaon at kabilang nga dito si Angelo Reyes. Tumanggi si Reyes na humarap pa sa Senado sa mga sumunod pang pagdinig bago ang kanyang pinlano ng Senado na i-cite in contempt si Reyes sa susunod na pagkakataong baliwalain pa niya ang pag-imbita ng Senado. Subalit nagwakas ang papel niya sa korporasyon nang niya ang sarili niyang buhay. Maraming nalungkot at nagtaka at merong naninisi. Natural ang ganyang reaksyon lalo na mula sa mga kapamilya at kaibigan ni Reyes. Sinisisi ang mga nagsiwalat na mga anomalyang naghaganap umano sa AFP noon, partikular ang sistema ng pabaon kung saan dawit si Reyes. Sayang lang at hindi niya piniling dumalo sa investigasyon at harapin ang mga akusasyon sa kanya. Ito ang kinalulungkot ng mga mambabatas. Kapag naaakusahan sa anumang bagay, karapatan mo ang harapin ang mga ito at pabulaanan kung tunay na inosente. Patunayan mong hindi totoo ang mga paratang, akusasyon at kung ano pang mga ibinabato sa iyo. Sa kaso ni Reyes, palagi siyang iniimbitahan sa Senado noong naging formal na ang investigasyon ukol sa mga anomalya sa AFP at dahil sa patuloy na hindi siya dumadalo, padadalhan na sana ng sabpina para mapilitan siyang pumunta sa Senado at magbigay ng mga pahayag. Hindi na nangyari ito. Ano man ang kanyang dahilan para iwanan ang mundong ito ay siya na lang ang nakakaalam. Anumang sikreto kung meron man ay hindi na maririnig. Sa kanyang pag-iisip siguro, mas ginusto na lang niyang harapin ang paghusga ng Diyos kaysa batikos ng tao.